Idiniin naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siya sa pwesto ng pagulungin ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkailang minuto matapos lumipad ang eroplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, saka humarap si Pangulong Bongbong Marcos para sa formal na anunsyo. Alas 11:03 ng gabi anya nang ilipad si Duterte. Mahigit 12 oras yan matapos ang pag-aresto sa kanya sa NAIA pagkalapag mula Hong Kong. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. March 7 o Biyernes ang petsang nasa warrant ng International Criminal Court o ICC. Pero kwento ng Pangulo, alas 3 ng madaling araw kahapon lang na matanggap niya ang kopya mula kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Noon lang dinaan niya nila ikanasa ang plano sa pagsisilbi ng warrant kahit pa noong isang linggo pa maugong ang balita tungkol dito. Git ni Marcos na ayon sa proseso at iginalang ang karapatan ng dating Pangulo sa pag-aresto. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Nilinaw rin ng Pangulo na ang pag-aresto kay Duterte ay pagtupad sa obligasyon ng Pilipinas sa International Police o Interpol at ang mga nauna niyang pahayag tulad nito. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Hindi niya nagbago dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Binanggit niyang kailangan natin makipagtulungan dahil nagpapatulong din tayo sa Interpol tulad ng paghuli kay Alice Go at Arnie Teves abroad, pati pag-rescue sa ilan nating kababayan. Pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sa magkahiwalay na pahayag at panayam, sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa itong persecution ng administrasyon at may kinalaman nito sa 2028 elections. Sa gitna niyan, mensahe ng Pangulo sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte na nanawagan ng people power. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. Ayon sa palasyo, hindi pa pinag-uusapan ngayon ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.